Isa pong malaking kagalakan na kayo po ay makita muli dito po sa FCC Manila. Amen? Amen. Amen? At inyo pong lingkod ay naglalakbay sa iba pong mga probinsya dito sa Luzon. Amen? At ako po ay suki na ng LRT1 at LRT2. Tayo po ay manalangin. Masumpungan mo kami, O Diyos, na patuloy na nagpapakumbaba at patuloy, Panginoon Diyos, na tunay na Ikaw ang magturo, magbukas ng aming mga puso't kaisipan. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, katatpuin niyo po kami dito sa aming dalagitnaan. Amen at Amen. Ang pagdating ng Banal na Espiritu. Hindi po bababa ang banal na spirito o hindi po siya darating hanggat hindi umaakyat ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Maliwanag po sa 1, chapter 14, chapter 16, Acts chapter 1, verse 8, na meron pong darating na kung saan ay siya ang magbibigay po ng tinatawag po na spiritual empowerment o kalakasan at katapangan upang maisakatuparan po ng mga lingkod ng Diyos, ng mga apostoles, ang pagpapatuloy po ng ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa ating pong pag-aaral ng pagdating ng banal na spirito, ano ang kinalaman po nito sa ating pong advancing? Ano ang ating pong masasandigan na kalakasan at katotohanan patungkol po sa pagdating ng banal na Espiritu. Kaya po, inyo pong paalalahanan ng inyo pong mga katabi na kapatid ay yada mo na ang iyong puso. Sabihin niyo po sa kanya. Yan. Hindi po. Una, ang pagdating ng banal na spirito. Gawa, chapter 2, verse 1. Ano po ang okasyon? Ang Pentecostes. Ano po ang pistang ito? Ito po ay galing sa salita pong Griego na ang ibig sabihin po ay ika-50. Ipinagdiriwang po ito ng 50 araw pagkatapos po ng Paskwa. Ibig sabihin ay isa po ito sa mga malalaking pista ng mga Hudyo na galing pa po sa Exodus 23, mga talata pong 14 hanggang pong 17 na ipinagdiriwang po ng mga Hudyo. Dala-dala po nila yung kanilang mga handog sa Jerusalem at sa Jerusalem din po sa Gawa chapter 2 na ating pong talatang pinagdinalay-nilayan ang lugar. Sa araw pong ito, natatapos po yung pag-aani, harvest season ng cebada or barley. At nagsisimula naman po ang pag-ani ng trigo, wheat. Tandaan po natin na ang bansa pong Israel ay meron pong sektor ng agrikultural. Meron po silang mga pananim, barley, cebada, at pag-ani, trigo. Ibig sabihin, babalik po ang mga Hudyo na nagsikalat sa iba't ibang mga dako upang ipagdiwang po ang araw ng Pentecostes na isa po sa malaking pista ng pagdiriwang patungkol po sa Diyos. Ano ang tema? Meron pong temang pag-aani, harvest. Sabihin po sa katabi mo, harvest. Harvest. Bakit po ito mahalaga? Tamang-tama po yung panahon ng Pentecostes, mga kapatid, dahil maraming tao po mula sa iba't ibang bansa ang nasa Jerusalem. Ang pag-ani ng mga pananim ay larawan po ng pag-ani ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tandaan po natin na ang mga apostoles ang magpapatuloy po ng ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung papaanong pong intentional o sinasadya na ginabayan ng banal na spirito ang Panginoong Jesucristo nung siya po ay nasa lupa
Ganon din naman yung ipinangako ng ating pong Panginoong Jesucristo sa kanya pong mga alagad. Kung wala yung pagdating ng banal na Espiritu, walang magpapatotoo na galing kay Kristo yung pagkasugo po nila. Kaya po maliwanag. Pero, bagamat may pangako po ang pagdating ng banal na Espiritu, hindi po nila alam kung kailan at kung papaano. Kaya dito sa araw ng Pentecostes, darating siya. Hindi po puwersa, hindi lang po kapangyarihan, kundi pangatlong persona ng tatlong persona na iisang Diyos. Maganda nga po ang tawag dyan ni Ka Jose de Mesa, Santissima Trinidad, Holy Trinity. The third person of the triune God ay bababa na mismo sa mga mananampalataya. Tingnan po natin. Sa kanya pong pagdating, ang mga dila ng apoy, tongues of fire, kailangan po natin itong liwanagin, ay lumapag sa bawat mananampalataya ng isa-isa. So yung banal na Espiritu, doon sa araw ng Pentecostes, na galing sa iba't ibang lugar ang mga Hudyo na nagsikalat upang ipagdiwang ang itong malaking pagdiriwang na ito na may kinalaman sa harvest. Pag-ani, nakita nila yung tongues of fire. Bago po natin bigyan ito ng anumang interpretasyon ng kababalaghan o kung anuman, hayaan po natin na magsalita ang salita ng Diyos sa kanyang gustong salitain. Amen? Let the Word of God speak for itself. Kaya, natupad po yung sinabi ni Propeta Jeremias at Propeta Joel. Isama na natin si Propeta Ezekiel na darating yung banal na Espiritu, isusulat na sa puso ng mga mananampalataya ang batas ng Diyos. At yung dating banal na Espiritu na pupunta sa iyo ay aalis din. Ganun yung banal na Espiritu sa lumang tipan. Hindi po siya permanente. Pagkatapos ng partikular na gawain o misyon, aalis na siya. Pero dito, iba. Ipinakita yung malaking pagbabago. Ano po yon? Ang Espiritu Santo ay mananahan sa bawat isa at hindi lang sa bayang Israel. Yung mismong ikaw, yung mismong tayo, magiging tahanan na ng banal na Espiritu. At hindi lang po banal na Espiritu, mga kapatid. Tahanan ng Ama, tahanan ng Anak, at tahanan ng banal na Espiritu. God's dwelling place. Tignan mo yung katabi mo. Kapag yan ay totoong mananampalataya, nasa Kanya ang Ama, nasa Kanya ang Anak, at nasa Kanya ang banal na Espiritu. Tumatahan. Sabihin mo sa katabi mo, tumatahan. Yan ang tumatahan na walang renta. Yan ang tumatahan na hindi ka namumroblema sa Maynilad at Meralco. The Father, the Son, and the Holy Spirit are all indwelling. Nasa iyo. Amen? Kaya naman, yung pagkapuspos ng banal na Espiritu at pagsasalita ng ibang wika, meron nga pong pagbibiro sa aming pong pag-aaral. Sabi nila, kayong mga evangelical at Baptist, pinagkatiwala nyo ang banal na Espiritu sa mga Pentecostal. Yung hindi pumatawa, bahala na po kayo. Anong ibig sabihin nun? Hindi daw natin nire-recognize ang banal na Espiritu. Hindi daw natin masyadong pinapahalaga ng banal na Espiritu. Liwanagin po natin yan. So dumating po, napuspos. Ang ibig sabihin ng puspos dito ay pagdating. Dalawa po yung nangyari. Ang mga alagad, dumating yung banal na Espiritu at napuspos sila.
Ang ibig sabihin po ng salitang napuspos ay hindi po sila nabaliw. Amen? Hindi po sila nagwala. Dumating. Ibig sabihin, yung kakayanan at kapangyarihan, gawa 1:8, upang panindigan, tindigan, ipangalat yung mabuting balita na si Kristo ang Mesiyas, dumating na. Sa wikang Ingles, spiritual empowerment. Sabi mo po sa katabi mo, spiritual empowerment. Yun lang yun. Kapag ikaw ay puspos ng banal na spirito, hindi ibig sabihin nun na ikaw ay parang si Reka ng Cleopatra, si Goku ng Dragon Balls, o kung sino mang may kapangyarihan ng apoy, brilyante ng apoy, brilyante ng tubig, ano pa ba, brilyante ng lupa, at brilyante ng hindi. Sa wikang Ingles lang ng salitang puspos ay spiritual empowerment. Kung ayaw niyo naman ng spiritual empowerment, spiritual enablement and empowerment. Kapag tinagalog mo yan, ay lakas at kakayanan upang maisagawa ang gawain patungkol sa Diyos. Sila po ay nagsalita ng iba't ibang wika. Tignan po ninyo at pansinin ano po yung wika. Nagkakatipon po sila sa Jerusalem dahil sa pista ng Pentecostes. Iba ito po, yung wikang sinalita nila, nung pong dumating yung banal na spirito at napuspos sila, iba sa sinasabi sa 1 Korinto 12 hanggang 14. Dahil hindi ito basta-basta salita na walang nakakaunawa. Amen? Naiintindihan nila. There is no such thing as confusion. Amen? Hindi ito parang ako ngayon, nagsasalita ng French, kayo nagsasalita ng Pilipino. Hindi tayo magkaintindihan. Nagkaintindihan sila. So, nung dumating yung banal na spirito, merong unity in language at walang kalituhan. Amen? Totoong mga lengguwahe ito na naiintindihan ng mga nakikinig. At ano ang layunin kung bakit naiintindihan yung lengguwahe, pagkadapo, o pagkatahan, o pagkadating ng banal na spirito, upang ipahayag yung mga kamanghamangang gawa ng Diyos. Ang isang tunay na puspos ng banal na spirito ay tunay na nagpapahayag ng mga kamanghamangang ginawa ng Diyos. Amen? Kaya sa advancing ng FCC Manila, makikita natin na kapag tunay tayong puspos bilang iglesia, mga kamanghamangang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay, sa ating iglesia, ang ating ipapahayag. Amen? Hindi abracadabra, syumbaba. Amen? Naintindihan nila. Take note. Sabi ko nga sa paaralan namin, alam po ninyo sa mga Chinese Mandarin, Chinese na Mandarin ba? Sa mga Mandarin speakers, hanggang hi lang kami, hello. Parang Tower of Babel. Hindi kayo magkaintindihan. Pero, sa pagdating ng banal na spirito, nagkakaintindihan kayo. There is a commonality of language. Sabihin mo sa katabi mo, commonality of language. Amen. Ibig sabihin, nagdadala siya hindi ng kalituhan. Nagdadala siya ng pagkakaisa sa lengguwahe. Ano ang resulta? Kamangha-mangha ginawa ng Diyos. Ang isang totoong mananampalataya na tiga FCC Manila na tunay na puspos ng banal na spirito, spiritual enablement and empowerment, nagpapahayag yan ng kamangha-manghang ginawa ng Diyos. Amen? Mga kamanghamanghang pagbabagong ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Nagpapahayag yan ng mga kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Kaya naman, ang Espiritu Santo ang nagbigay ng lakas, tapang, tibay ng loob, upang magpatotoo hanggang sa dulo ng mundo. Gawa 1:8. Dunamis. Yan lang naman ibig sabihin ng salitang dunamis doon. Sa wikang Grego, dunamis. Lakas at kakayanan upang magpahayag. Amen?
Hindi yung pong lakas at kakayanan upang magpalutang ng upuan. Amen? Buti pa po ang mga apostol, madaling kausap. Uulitin ko. Nakatingin lang kayo sa akin. Buti pa yung mga apostol na tunay na isinugo ng Diyos, madaling kausap. Teka, uulitin ko. Parang di nagsisikin. Buti pa itong mga apostol, madaling kausap. Bakit? Bakit kayo nagkakaintindihan? Kasi pareho kayong puspos ng tunay na spirito. Pag pareho kayong tunay na puspos ng tunay na parehong banal na spirito, nagkakaintindihan o hindi? Kaya kapag pareho kayong puspos dito sa FCC Manila, pareho kayong nagkakaintindihan sa advancing of God's kingdom. Correct? Anong naging bunga? Tignan po ninyo. Soul winning. Ilan ang tumanggap pagkatapos mangaral si Apostol Pedro? 3,000. Hindi mo naman pwedeng sabihin na dapat sa kada preaching mo 3,000. Hindi. Yan ay inirecord lang. Bakit 3,000? Sa dami pa naman ng mga tao nagpunta sa Jerusalem. Parang, okay, gamitin natin to for the sake of illustration. Parang sa Quiapo, di ba? Pag January 9, 1.6 million. Tapos nangaral si Pedro. Magsisid na kayo. 3,000 yung tumanggap, ganun. Kaya marami. Kasi pista po ito na malaki. Yung mga Hudyo na hindi lang nasa Jerusalem, kundi nasa iba't ibang dako ng bansang Israel at nasa labas ng bansang Israel, pumunta doon sa araw ng Pentecostes. Kaya nung nangaral si Pedro, ang dami mga nakikinig. Kaya hindi kataka-taka na marami din yung harvest. Amen? Pero subukan mo mangaral ng 2 lang kayo, at ang audience nyo ay 10, huwag ka mag-expect ng 5,000. Bakit? Konti yung audience. Nagigets nyo na po itong, kasi tinatanggal ko lahat ng exaggeration sa Acts chapter 2. Kaya naman po, yung mga Hudyo mula sa iba't ibang lugar sa paligid ng dagat Mediterraneo, kasama yung mga Hudyo na nakatira sa ibang bansa, diaspora, at mga pilgrim na dumayo sa Jerusalem para sa pista ng Pentecostes. Sabi nga po ng Jewish historian na si Josephus, maraming tao ang pumupunta sa Jerusalem tuwing Pentecostes. Yung mga nakikinig doon sa pagdating ng banal na Espiritu. Tignan po ninyo yung reaksyon ng mga tao. Namangha yung mga alagads na mga taga Galilea na nakapagsalita po sa kanilang sariling wika. Yung wika na ibinigay ng banal na Espiritu ay wika mismo ng mga taong nakikinig. At ang mga taga Galilea po ay kilala noon bilang mga taong hindi nakapag-aral ng mataas at may kakaibang punto o bigkas. Mateo 26. Ano pong pinapakita po dito ng Diyos kapag bumaba ang banal na Espiritu sa kanila at tumahan? Pinakita po ng Diyos na siya ang gumagamit ng mga taong mababa ang tingin ng mundo upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Unang Korinto 1. Ano ibig sabihin nito? Kapatid, sa ating pong advancing of God's kingdom at harvest ng kaluluwa dito, huwag mong sabihin na hanggang grade 1 ka lang, grade 2 ka lang, grade 3 ka lang, wala kang pinag-aralan. Hindi yan ang issue. Ang solusyon ay kapuspusan, spiritual enablement and empowerment. Regardless kung anong pinag-aralan mo, regardless maging sino ka man, mayaman ka man o mahirap sa tingin ng mundong ito, kayang-kaya ka't pwedeng-pwede ka't qualified kang gamitin ng Diyos. Bakit? Kasi siya yung nagbibigay ng qualification. Hindi ikaw ang nagbibigay ng qualification. Amen? Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Diyos. Huwag ka nang pakipot, magpagamit ka. Amen? Tignan mo, hindi mga nakapag-aral to, ha? Ang tingin dito ng Greco-Roman world ay mga mangmang. Ano mga mangmang? Walang alam. And yet, pagkababa ng banal na Espiritu, mga kapatid, ginamit sila ng Diyos. Kaya sa God's
advancing ng kanyang kingdom na layunin dito sa FCC Manila, wala na po tayong mga palusot. Meron po tayong banal na spiritong tumatahan sa atin. Amen? Ayun sa katabi mo, meron kang banal na spirito. Paggamit ka. Tignan ninyo yung mga listahan, verses 9 to 11. Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Egypto, Roma, marami pang iba. Ipinakita po dito ni Lucas, San Lucas, na sumulat po ng Book of Acts, na yung buong mundo ay may mga representative. Yung kinikilalang buong mundo nung panahon ng mga alagad, merong mga representative. Ano yung sinisimbolo po nito, mga kapatid sa FCC Manila? Yung ebanghelyo ay para sa lahat ng tao sa anumang bansa o kultura. Amen? Kaya kapag po mag-a-advancing ng God's kingdom, hindi lang po ikaw at tayo, kundi malaki ang harvest field. Amen? Beyond Amelia Street. Beyond Sampaloc, Manila. Beyond Luzon. Beyond Visayas. Beyond Mindanao. Amen? Kaya po, yung mga iba't ibang mga representantes ng iba't ibang lugar, wika at kultura. Biruin ninyo, no? Itong mga to, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Egypto, Roma, at marami pang iba, nagkaroon ng iisang lengguwaheng nagkakaintindihan sila. Kaya po, sa ating pong paghayo, wala po tayong pipiliin, amen? Kung ang ibigay ng Diyos may kaya sa buhay, kung ang ibigay ng Diyos ay walang kaya sa buhay, kung ang ibigay ng Diyos sa soul winning ay kung ano-ano man ang kanyang educational and economic background, ang ebanghelyo ay para sa lahat. Sabihin mo sa tabi mo, para sa lahat. Hindi para sa kung sino man o ilan lang. Amen? Tignan po niyo yung mga reaksyon po nila. May ilan na nagtanong, anong ibig sabihin nito? Verse 12. Meron naman, ipinakita nila yung bukas yung kanilang puso at handang makinig sa pangangaral ni Pedro. At yung ginawa ng banal na spirito. Pero nandun pa rin yung tanong, ano ito? Di ba? At kung tayo ang lulugar dito, magtataka ka naman. Yung biglang lengguwaheng ginagamit ng kausap mo na hindi kayo magkaintindihan, bigla mo nang naintindihan. Dahil sa kapuspusan ng banal na spirito. Verse 13, kung yung una ay may pagkamangha, ngunit may pagtatanong, yung iba naman ay nangungutya. Alasing lang sila ng matatamis na alak sa ibang salin. In short, nababaliw ang mga yan. Anong ibig sabihin po nito? Yung pagdating po ng banal na spirito, mga kapatid sa FCC Manila, nagdadalawa ng dalawang tugon. Two reactions. Pananampalataya para sa ilan, pagtanggi para sa iba. Kaya kapag tayo ay nagbahagi ng salita ng Diyos dito sa Amelia and beyond, expect two reactions. Pagtanggap kay Kristo at pagtanggi kay Kristo. Amen? Ang pangyayari pong ito ang nagbukas ng daan para sa pangangaral ng mga apostol, lalo na po kay Pedro. Ipinapakita po rito, mga kapatid, na yung banal na spirito, the third person of the triune God, ay nagbibigay buhay sa mga tatanggap ng mabuting balita ni Kristo, subalit nagiging tanda o palatandaan o simbolo ng paghukom sa mga tatanggi. Amen? Kaya sino yung inyong mga target? Sino ang inyong pong mga hindi pa binabahaginan? Kung kayo man ay i-reject, don't give up. Kung kayo man ay tanggihan, don't give up. Hindi natin problema yung harvest. Gusto ko pong maging malinaw sa atin. Ang problema natin ay to share.
Naka-ready na yung harvest. Maliwanag yan sa aklat ng Luke. Amen? Tingnan niyo yung prayer. Pray to the God of harvest, to the Lord of harvest. Sino yung Lord of harvest? Banal na Espiritu na bumaba. Acts chapter 2. Ano yung prayer niya? To send to send laborers. Ibig sabihin, ang kailangan niya, manggagawang aani. In short, hindi natin problema yung mga aanihin. Amen? Hindi lang natin alam kung sino. Malalaman mo yan kapag binuksan mo na ang iyong pong bibig at nagbahagi ka na sa tulong, sa gabay, lakas at kapangyarihan na galing sa Banal na Espiritu. Amen? Imposible na hindi tutugon ang mga ani na galing sa Banal na Espiritu. Amen? Kaya po sa ating advancing God's Kingdom, yes, meron tayong estratehiya. Yes, meron tayong mga target. Pero huwag natin kakalimutan na hindi ibig sabihin na tayo ay nagkakaroon ng strategy, nagkakaroon ng ministry evaluation, nagkakaroon ng adjustment, nagkakaroon ng flexibility. Hindi ibig sabihin na walang harvest. Meron at meron. Tayo lang actually ang hinihintay. Na kapag narinig nila yung mabuting balita ng Ebanghelyo, ang Banal na Espiritu yung magbubukas ng kanilang puso. Halimbawa, si Lydia. Kaya kailangan natin ng kapuspusan ng Banal na Espiritu. At yung Banal na Espiritu, nandyan na. Tumatahan na. Bahay ka na niya. Amen? At hindi ka lang niya bahay. Templo ka pa ng Banal na Espiritu. Ano ang kinalaman nito ngayon sa ating pong buhay? Slide number 14. Malapit na po ako magtapos. Ang pagdating ng Banal na Espiritu ay patunay na ang Diyos ay tumatahan na sa atin. Tignan mo po yung katabi mo. Tignan mo. Kapatid, hindi ka dapat magsawa dyan. Sabi mo, hindi ako dapat magsawa sa'yo. Hindi ako dapat magsawa sa'yo. Alam mo bakit? Sabi ko, Tumatahan. Tumatahan yung Banal na Espiritu dyan. Hindi kung ano-anong Espiritu ang tumatahan dyan. Yung the third person of the triune God. Bahay niya yan. Kaya kapag sinisiraan mo yan, kina-character assassination mo yan, ang laki ng balik sa'yo niyan. Bakit? Binubunggo mo yung Banal na Espiritu. Kung masunuring Kristiyano yan, ha? Madali din naman kausap ang Banal na Espiritu. Make sure masunurin yan. Amen? Yung dating hindi permanente, ngayon permanente nang nandyan. Amen? Yung dati na iilang araw lang tatahan sa piling mga tao, ngayon kasama mo na siya. Kaya maging sensitibo ka na saang mang lugar ka pupunta, sinong taong kakausapin mo, anuman ang pinaggagawa mo, lihiman o hayag, maging sensitibo tayo na kasama natin yung Banal na Espiritu. Sinortat lang natin eh. Kasama natin ang Diyos. Amen. So pwede mo siyang tawagin. Pwede mo siyang kausapin. Pwede kang manalangin. Lord, kulang ako ng wisdom. Pangalawa, ang sikreto ng matagumpay na pagbabahagi ng salita ng Diyos. Meron tayong goal dito sa FCC Manila, Advancing God's Kingdom, kaya Book of Acts. Ang sikreto ay ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. Amen? Ano ang ipinagmamayabang ng mga superpowers kagaya ng US at China para magtagumpay sila kung may digmaan man? Dami ng tao, nuclear weapon, at kung ano-ano pa. Tayo, ano ang ating panlaban? Ano ang kailangan natin? Kapuspusan ng Banal na Espiritu. Ano yung kapuspusan? Kalakasan, katatagan, katapangan, at kakayanan upang maisagawa ang paglilingkod at pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Ito yung kailangan natin, mga taga-FCC Manila. Pangatlo, ang hatid ng Banal na Espiritu ay pagkasira ng mga hadlang kagaya sa Babel.
Sa Tower of Babel, nagkandalito-lituhan. Amen? Dito sa Acts chapter 2, yung mga iba't ibang bansa, sa Acts 11, dahil gusto nilang abutin yung pinakatuktok ng kalangitan, which is hindi pwede, sapagkat yun ay pagmamayabang sa Diyos. Dito sa Acts chapter 2, tinubos yun ng Diyos. Binago yun ng Diyos. Sa Babel, hindi nagkakaunawaan sapagkat nagkaroon ng ibang wika mula sa isang wika, nagkaroon ng maraming wika. Dito sa araw ng Pentecostes, sa pagdating ng banal na Espiritu, nagkakaroon ng iisang lengguwaheng nagkakaintindihan. Anong ibig sabihin nun? Sinira ng Diyos sa araw ng Pentecostes ang anumang kalituhan na dulot ng wika at anumang pagkakaiba ng kultura, lahi, dugo, profesyon para sa Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Kaya anong ibig sabihin nun? Kung tunay tayong puspos bilang isang iglesia, nagkakaisa tayo sa paglilingkod. Amen? Nagkakaisa tayo sa pagsunod. Nagkakaisa tayo sa pagmamahal. Nagkakaisa tayo sa pagmamalasakit. Nagkakaisa tayo sa pagdadamayan. At kapag dito sa iglesia ng FCC o anumang iglesia, ang gulo-gulo, nag-aaway-away, nagsisira-siraan, nagkakanda-division, ang magandang tanong dyan, gawa ba ito ng banal na spirito? Automatically, hindi ito gawa ng banal na spirito. Ibang spirito ang may gawa. Amen? Kaya kapag dito sa FCC Manila, magkakaisa tayo dito sa Advancing God's Kingdom, one heart, one heartbeat, kagagawa niya ng banal na spirito. Pero sa mga kapwa ko, mga lingkod ng Diyos, kapag nagsisimula na ang pag-aaway, division, walang pagkaunawaan, inggitan, pag-aaway, naku po, nakakatakot yan. Hindi yan gawa ng banal na spirito. Ibang spirito yan. Amen? Amen. Kaya nga ang magandang tanong, yan ba'y kilos ng banal na spirito? Yan ba ay karunungan na galing sa banal na spirito? At saan natin masusumpungan yun? Eh, di nasa salita ng Diyos. Panghuli. Sabihin po sa katabi mo, panghuli. Kapag po tayo ay puspos ng banal na spirito, tayo po ay makakaranas ng mga oposisyon, pang-aalimura, mangungutya. Bakit? Dahil sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Dahil sa pagsunod natin. At dahil sa ating paninindigan para sa ating pagiging mananampalataya. Amen? Kaya ano sabi ng Panginoon sa Kristo, kung siya ay inusig, kayo din ay uusigin. Mga kapatid, sa ating pong Advancing God's Kingdom, na goal po ng FCC Manila ngayong 2026, ang pagdating ng banal na spirito na tumatahan natin sa atin ngayon, dalangin ko na magdulot na wayan ng pagkakaisa sa atin. Kung meron man po sa atin ng hindi pagkakaunawaan, dibisyon, o anumang pagkawatak-watak, tiyak hindi yan kagagawa ng banal na spirito. Ibang espiritu yan. At nawa magkaisa po tayo dito sa FCC Manila, iisang paglilingkod, iisang pagsunod, iisang paninindigan, iisang puso para sa pagsunod sa salita ng Diyos at kapurihan ng ating Panginoon Kristo. Tayo po ay tumayo't manalangin. Marami pong salamat o Diyos sa iyong salita, sa iyong pagpapaalala, sa kapuspusan ng banal na spirito na kailangan po namin pong i-desire, kailangan po namin pong pakanasahin sapagkat yung pagkapuspos ng banal na spirito, bagamat ikaw po ay tumatahan na sa amin, kailangan po namin ng araw-araw, everyday enablement and empowerment of the Holy Spirit
upang kami po ay makasunod, makapagbahagi ng iyong salita. Lord, marami pong harvest. The goal of FCC Manila, advancing God's kingdom, not only here at Amela Street, but goes beyond. The only secret, yung pagkakaisa, pagmamahal, paninindigan, at isang puso, dulot yan ng kapuspusan, araw-araw na kapuspusan ng banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin ng may pagpapakumbaba. Amen at Amen.